Ang istoryang inyong mapakikinggan ay naglalaman ng mga eksena at salita na hindi dapat marinig ng mga bata. Ang gabay ng mas nakatatanda ay kailangan. Ay, grabe ang sakit ng katawan ko. Ano ba yung vitamins na maganda para hindi sumakit ng ganito ang katawan ko? Ang sakit ng dibdib ko. Kagabi, akala ko malalagutan ako ng hininga eh. May sakit na yata ako, no? Ganito yung sakit noon ni Lolo eh. Namana ko na yata sa kanya yon. Saan ba pwede magpa-check up? Baka kasi kung ano na mangyari sa akin eh. May gatas ba tayo dyan? Para naman lumakas-lakas ang resistensya ko. Matanda ka na kaya sumasakit ng ganyan yung katawan mo. Aalagaan mo katawan mo pero nagda-drugs ka naman. Dito yung masakit sa akin eh. Dito sa baba, sa bandang ribs. Hindi kaya may cancer na ako? Alam mo, kung ano-ano yung pinagsasasabi mo, wala namang katuturan eh. Kapag wala kang tama, lahat na lang sa katawan mo masakit. Pati yung sakit ng mga ninuno natin nararamdaman mo na. Tapos sinasabi mo na naman mo sa kanila. Kapag naman nakadrugs ka, hindi ka natutulog, hindi ka nagpapahinga. Akala mo sobrang lakas mo. Inaabuso mo masyado katawan mo eh. Ewan ko sa'yo, nawalan ka talaga ng utak sa kada drugs mo. Ang pagkalulong sa droga ang isa sa mga nakakatakot na bisyo ng isang tao. Yun ang bisyo na meron si Ian. Dahil doon, magiging pasakit din siya sa buhay ng mga taong kasama niya sa bahay. May pag-asa pa kaya siyang magbago? O kasabay lang din ito ang pagkakaroon niya ng panghabang buhay na parusa gamit ang itim na kapangyarihan? Kuya, nakita mo ba yung blower ko? Anong blower? Yung sa buhok ko ba? Yung kulay pink na kasama doon sa mga padala ni Tita Baby. Hindi ko alam yun. Saan ka pupunta? Baka sasama ka na naman doon kina Patrick ha? Alam mo naman ng mga adik yung mga yon. Baka nag-aadik ka na rin dyan ha? Bakit mo ba ako pinakikialaman ha? Aalis ako kung kailan ko gusto. Sasama ako kung kanino ko gusto. Kung ikaw nga hindi ko pinakikialaman eh. Naano lang ako. Kasi alam mo naman ugali ng mga yun. Ilang beses ka na nga pinagsabihan ni nanay na huwag kang sasama sa mga adik eh. Baka mamaya nakikisali ka na sa kanila. Maawa ka naman sa mga anak mo. Dito na nga kayo nakikitira sa bahay namin eh. Bahay to ng lola natin. Hindi mo ito bahay. Dito ko lang pinatira ni nanay, pero hindi mo to pagmamayari. Pero lahat naman ng gastos dito sa akin. Ay, panira ka talaga ng araw. Makaalis na nga. Hindi ko alam kung kailan ba nagsimula ang kuya ko na tumikim ng droga. Pero alam kong matagal na niya yung ginagawa. Minsan kasi, nahuhuli ko siya pero hindi naman niya ako pinapakinggan. Mapagpalang araw po, Lola Telang. Magpapakilala po ako bilang si Liberty, isa sa masugid na tagapakinig ng inyong channel. Napasulat po ako sa inyo para ikwento itong tungkol sa kapatid ko po na nalulong sa droga. Bata pa lang kami ay pasaway na talaga si Kuya Ian. 5 kaming magkakapatid. Siya yung pangalawa, habang ako naman ay pang-4. Nasa malayo nakatira ang iba naming mga kapatid. May kanya-kanya na kaming pamilya. Pati si Kuya, may 3 na siyang anak. Noong una, sa bahay namin sila nakatira dahil naaawa ako. May trabaho ang kuya ko pero dahil nga may bisyo siya, walang napupunta sa asawa niya at anak. Taong 2021, lumayas yung mag-iina niya sa bahay namin. Nagpunta sa probinsya ng nanay ng babae. Nakipaghiwalay na rin yon kay kuya dahil nga lumalala na siya sa pagbibisyo niya. Kaya ngayon, sa bahay namin siya nakatira. Kuya, hindi ka na naman natulog ano? Bakit ba ako lagi nakikita mo ha? Tanginang yan. Ako lang ba ang tao sa bahay ninyo? Pinagsasabihan lang naman kita dahil matanda ka na. Wala kang ibang ginawa kundi mag-drugs. Naiingit ka ba sa akin? Bakit hindi ka rin mag-drugs? Alam mo, dapat hindi ka dito nakatira sa bahay namin. Kapatid lang naman kita eh, pero wala naman akong pananagutan sa'yo. Kaya ka iniwan ng asawa mo eh, hindi ka na nagbago-bago. Sana isa ka na lang sa mga natukhang noon. Sinabi ko ba sa'yo na arugain mo ako? Nakatira ako rito dahil sa bahay ito ng lola natin. Hindi mo ito bahay.
Bahay na namin to dahil sa akin na to nakapangalan. May bahay ka dyan sa kabila, pero anong ginawa mo? Binenta mo para lang may pambata kayo ng mga tropa mo. Kaya ang bigat ng buhay namin dito eh. May kasama kaming may bisyo. Hindi ako aalis dito, no? Ang kapal naman ng mukha mo para palayasin ako. Ang sinasabi ko lang sa'yo, magbago ka naman na. Lumaki na yung mga anak mo pero wala silang respeto sa'yo. Dahil alam nilang adik yung tatay nila. Sa ganito na ang buhay ko may magagawa ba kayo? Kung ayaw nila sa akin, wala naman akong pakialam sa kanila, no? Saka hindi naman ako nanghihingi ng pera sa inyo, Nagtatrabaho ako para sa bisyo ko. Hindi ka na bata. Ilang taong ka nang ganyan na. Nasanay ka ng umasa. Palibasa may bahay kang tinitirhan. Hindi ka gumagastos ng pagkain. Hingi ka ng hingi dito sa amin. Magkapatid tayo tapos nagdadamot ka sa akin ng ganyan? Kapatid kita, pero hindi naman sana kita obligasyon, no? Lalo na may bisyo kang ganyan. Sa totoo lang po, Lola Telang, sobrang hirap na may kasama ka sa bahay na adik. Iba yung pakiramdam. Napakabigat ng buhay. Lalo na kapag bumaba na ang tama ng droga. Madalas na nagwawala sa bahay ang kuya ko. Minsan pa nagmumura siya, tapos ang minumura niya yung sarili niya. Laging apektado ang buong pamilya ko kapag wala siya sa mood. Kami palagi yung nag-a-adjust para sa kanya. Kapag bumaba ang droga sa kanya, hindi pa pwedeng kausapin dahil bigla na lang magagalit. Minsan pa nga, umuwi ako noon na ang kaaway niya ay ang panganay kong anak. Bakit kasi nandito ka sa amin? Pabigat ka rin no? Ang tanda mo na ganyan ka pa rin. 50 years old ka na, wala pa rin nangyayari dyan sa buhay mo. Paano ang iniisip mo palagi kung paano ka magdodroga? Natuyo na yung utak mo. Gago ka pala Ang bastos mong bata ka. Magiging bastos talaga ako. Sino ba nagsabi na dapat galangin yung mga adik, ha? Anong nangyayari? Yung tarantado mong anak, pinagbibintangan ako Tangina niya, kapag ako talaga nabwisit dyan, basag talaga ang mukha ng gagong yan. Hindi yun pagbibintang. Paano? Nilapag ko lang dyan yung singsing ko. Gold yun. Tapos nawala na. Hinahanap ko sa kanya kasi siya lang yung tumambay dyan. Magnanakaw yan. Kapag mga adik talaga, mga magnanakaw. Hindi ko nga yung kinuha. Puro ka pagbibintang sa akin. Nung nakaraan nga, ninakaw mo yung isa kong cellphone. Tapos binenta mo. Buti na lang iPhone yun. Nalaman ko yung location. Tapos nung tinanong ko kung sino yung nagbenta, tinuro yung tropa mo. Sino ba naman magbibigay nun sa tropa mong adik? Di ba ikaw? Dapat pinapalayas yan dito. Ikaw ang dapat umalis dito. Dahil matanda ka na. Aba, mas matanda ka naman. May asawa't anak ka na nga na iniwan ka. Siksik ka ng siksik dito sa amin. Buisit ka. Magnanakaw. Adik! Gago! Ano ba yan? Tama na, kuya. Ilabas mo na yung kinuha mo. Regalo yun sa akin ni Lola, tapos nanakawin lang. Hindi ko nga kinuha. Pinagtutulungan niyo akong dalawa. Huwag ka naman magnakaw dito sa amin. Nakikitira ka na nga lang ganyan ka pa. Gusto mo kasi kami yung laging umiintindi sa'yo. Hindi ko sinabi na intindihin niyo ako. Mag-adjust kayo hanggat buhay pa ako. Dahil hindi ako aalis dito kahit anong mangyari. Hindi na nga nakita ang singsing ni Wendy. Galit na galit ang anak ko, pero pinagsabihan ko na hayaan na lang muna niya. Alam ko naman, Lola Telang, na may mali din ako. Hinahayaan ko lang din yung kapatid ko na ganituhin ang pamilya ko. Palagi nga rin kaming nag-aaway ng asawa ko dahil gusto niyang palayasin si Kuya Ian. 2 beses sa 1 linggo lang din kasing nasa bahay ang asawa ko dahil nga sa trabaho niya. Alam ko naman na nag-aalala din siya para sa mga anak namin, lalo na at ang daming gamit ang nawawala. Hindi pwedeng bukas ang mga kwarto dahil minsan nang nawala ng 5,000 ang anak ko. Inilapag niya lang daw yon sa lamesa niya. Tapos nakalimutan niyang ikandado ang kwarto niya. Isang hapon, pagka-uwi ko galing sa trabaho, naabutan ko si Kuya Ian na nakatulala lang sa isang gilid. Hindi ko na sana siya papansinin, pero nagsalita siya. Magpakamatay na kaya ako, no? Bumaba na naman yung tama mo kaya ganyan ka na naman. Tutal, wala namang kwenta na ang buhay ko
Baka magbigti na lang ako siguro. Ganyan ka na naman. Tapos hindi mo naman inaayos ang buhay mo. Pag magpapakamatay ka, wag dito sa bahay ko ha. Magpasagasa ka dun sa labas para may magbayad ng pampalibing mo. Ganyan ka na naman. Pampamalas ka talaga sa buhay ko eh. Puro ganyan ang naiisip mo tapos susunod dyan, isang tawag lang ng tropa mo, magmamadali ka na naman. Tapos pag nakatira ka, 3 days ka na naman niyang high. Akala mo si Superman ka. Tapos kapag pababa na yung tama mo, aawayin mo na naman ang mga tao dito sa bahay. Tapos kapag wala ka ng tama, maiisipan mo na naman magpakamatay. Tapos magsi-self-pity ka na naman. Para kasing wala nang magandang nangyayari sa buhay ko. Eh ano ba kasi nga asahan mo magandang mangyayari sa buhay mo kung wala ka namang ibang inatupag kundi ang mag-drugs? Ang sabi kasi nila kapag tumanda ako, wala naman daw akong mapapala sa inyo. Lalo na dyan sa mga anak mo. Kakawawain lang nila ako. Alam mo, ikaw ang kumakawawa sa sarili mo. Ilang beses ka na naming sinasabihan na ayusin mo yung buhay mo, pero hindi mo namang ginagawa. Tingnan mo nga yung sarili mo oh, lubog na yung panga mo. Tapos panay kang huya dyan kahit wala ka namang kinakain. Alam kong naiisip mo lang yan ngayon kasi wala kang tama ng droga. Iba na naman yung utak mo kapag balik ng mga kaibigan mo. Halos buong araw na nagpapaawa si Kuya Ian. Lagi niyang sinasabi na kawawa raw siya, na tumanda na siyang ganon ang buhay niya. Pero pagkatapos naman nun, nakakulong na naman siya sa kwarto niya. Nagsisindi na naman. Pagkatapos ng mga paawa niya, nagsimula na naman siyang magkalkal ng kung ano-ano. Nang hihingi siya ng mga sirang charger, aayusin niya raw. Hanggang madaling araw, ganon ang ginagawa niya. Kung ano-anong sirang gamit ang kinakalikot niya. Nakita ko pa nga po siya na kinukumpuni yung pinatapon ko ng plancha. Hanggang sa nagising na ulit ako ng umaga. Ang daming kalat sa sala. May mga binaklas pa siyang kung ano-anong basura. Nakakainis na naman yan si Tito. Tignan mo, after 3 days niyan, magwawala na naman yan dito sa bahay. Dapat kasi hindi ka na naaawa dyan eh. Pinapalayas mo na yan dapat. Nung panahon ni Duterte, dapat tinuro mo na yan eh para binaril yan dun sa labas. Wag, nakakaawa naman. Mas maawa ka naman sa mga tao dito sa bahay, ma. Ang tagal na natin nagtitiis sa kanya eh. Mga bata pa lang kami, nananahimik na kami palagi kapag galit siya. Alam mo ba kung ano epekto nun sa mental health namin? Parang pati mood sa bahay, nakadepende sa kanya. Walang katahimikan dito sa atin. Wala namang kasing kukup-kup sa tito nyo. Saka pinagsasabihan ko naman siya. Pinagsasabihan nyo ni hindi nga nakikinig yan. Nakaka-drain dito sa bahay. Nakikita ko pa lang siya, sira na mood ko. Lalo na kapag ganyan na nakatira siya. Ang galaw-gaw niya, kung ano-anong pinaggagawa sa bahay. Tapos kapag lobat na, mumurahin na niyan sarili niya. Nagsasalita na siya mag-isa. Kaya hindi rin tayo umaasenso eh. Yung malas nandito mismo sa bahay. Pero kasi kapag nakikita ko siya, naaawa ako. Kapatid ko pa rin naman siya eh. Yan ang mahirap kapag puro na lang awa ang pinapairal. Naaawa ka sa kanya pero sa pamilya natin na nagtitiis, hindi. Magkapatid kayo pero hindi mo naman na siya obligasyon. Kami ang obligasyon mo, ma. Kung malaki lang sahod ko, mag-iipon ako. Bibili talaga ako ng ibang bahay. Tapos dun tayo lilipat. Bigay ko na sa kanya tong bahay na pinagmamalaki niya. Ang hirap niyan. Minsan andito yung tropa niya. Andiyan sila sa kwarto niya, humihit-hit. Baka isipin ng mga tao, ganun din tayo. Nagpapapasok ng adik yung pabigat na adik. Nakakapagod. Nakaka-stress. Hindi ka ba nagsasawa sa ganito? Habang buhay ba tayo magtitiis sa kapatid mo, ma? Yung asawa at anak nga niya lumayas na sa kanya eh. Tapos tayo ganito. Hinahanapan ko na siya ng trabaho at paupahan para doon na siya lumipat. Hindi mo yan mapapaalis ng ganun lang, ma. Hayahay ang buhay niya dito sa atin eh. Kailangan dyan sapilitan. Wala ba naman siyang ibang inintindi kundi yung bisyo niya? Kapag gusto niya, kakain siya. Kapag wala siyang pambisyo, magnanakaw siya. Kasi ako, sawang-sawa na ako sa ganitong buhay. Lagi na lang walang choice. Lagi na lang nag-a-adjust. Gusto rin namin ng peace of mind. Yung bahay na ligtas para sa amin. Yung bahay na walang adik. Ramdam ko talaga ang anak ko. Lahat naman sila nagsasabi nun sa akin. Yung isang anak ko pa nga,
gusto nang bumukod. Nakikiusap na sa iba niyang mga kamag-anak na doon na lang muna siya makikitira dahil pagod na siya sa nangyayari sa bahay namin. Pero hindi ko naman magawang mapaalis ang kuya ko. May mali din talaga sa akin dahil naaawa ako. Napapabayaan ko rin maging yung mga kailangan ng anak ko, lalo na sa emosyonal na parte. Nagpatuloy ang mga araw. Dumating na naman sa punto na nagwawala si Kuya Ian. Buwisit talaga! Buwisit! Ano na namang nangyayari sa'yo? Basta, galit ako. Hindi ko alam kung bakit. Nakakabuwisit lahat ng tao, tangina! Wala naman yatang ginagawa sa'yo yung mga tao, nagwawala ka na dyan. Eh bakit ba? Sa galit na galit ako nung magagawa nyo. Nararamdaman kong gusto kong magalit kaya magagalit ako. Mga buwisit! Sinuntok niya pa ang salamin. Nabasag yun. Tapos, galit na galit siya maging sa kurtina na sumagi lang sa kanya. Sinipa niya rin ang sofa at lamesa. Hindi ko na lang pinatulan dahil alam kong pababa na ang droga na hinithit niya nung nakaraan. Kapag ganyan kasi nagalit siya ng walang dahilan, lahat ng sasabihin sa kanya ay mamasamain niya. Pagod ako sa trabaho, pero mas nakakapagod ngang magkaroon ng kasamang ganito. Gusto ko naman siyang intindihin bilang kapatid ko siya. Wala na ang mga magulang namin. Tapos kami-kami na lang ang magtutulungan. Pero naiisip ko rin, paano ko naman siya tutulungan kung ayaw niyang tulungan ang sarili niya? Matapos ang pagwawala niyang yon, kinabukasan, para naman siyang lantang gulay. Wala siyang ginawa maghapon kundi ang matulog. Tuloy-tuloy yun hanggang sa kinabukasan. Ilang araw walang tulog tapos ngayon maghapon naman tulog. Sana ganyan na lang siya palagi. Yung tulog siya tapos hindi natin nakikita. Nasaan pala yung ulam dito? Yung binabad kong karne. Baka yun yung niluluto niya kagabi. Ang dami niyang nakain ah. Ubus nga yung kanin. Tapos pati yung uwi na pansit ni Bunso, kinain niya rin. Pati yung mga tinapay. Tinago ko nga yung palaman ko eh. Yung bigay ni Jed na strawberry jam. Imbis na nasa ref sana mga pagkain, ando na sa kwarto ko. Bibili ako ng maliit na ref para maitago ko yung mga pagkain ko. Hala, baon ni Bunso yun eh. Hindi naman pwede na hotdog na naman ang baon nun. Nagrereklamo na nga sa akin. Buti kung may hotdog pa dyan. Ubus na rin? Ano pa ba? Hinala ko nga pati yung bigas natin kinukuha niya. Tapos pinapalit niya ng drugs. Kasi wala naman siyang pera, di ba? Anong ipapambili niya? Ano, titikim lang siya dun sa tropa niya? Hindi rin naman siya ililibre nun. Ano ba naman yan? Nakakainis naman. Puro inis ka lang naman sa salita, ma. Kapag naman gagawa ka ng action, wala ka magawa. Kapag naman tinaguan mo yan ng pagkain, magagalit yan. Sasabihin na naman niyang ayaw natin siyang bigyan ng pagkain, na napakadamot natin sa kanya. Para namang hindi mo siya kabisado. Bili ka na lang muna para bago ako pumasok magluluto ako. Papasok na nga ako. Bigyan mo na lang pera si Bunso. Sabihin mo bili na lang siya ng baon niya sa labas. Pagsabihin mo naman yung kuya mo, ma. Noong umalis si Wendy, saka naman lumabas si Kuya Ian sa kwarto niya. Kahit na maghapon at magdamag na siyang tulog, antok na antok pa rin siya. Ay, grabe. Ang sakit ng katawan ko. Ano ba yung vitamins na maganda para hindi sumakit ng ganito ang katawan ko? Ang sakit pa ng dibdib ko. Kagabi, akala ko malalagutan na ako ng hininga eh. May sakit na yata ako, no? Ganito yung sakit noon ni Lolo eh. Namana ko na yata sa kanya yun. Saan ba pwedeng magpa-check up? Baka kasi kung ano na mangyari sa akin eh. May gatas ba tayo dyan? Para naman lumakas-lakas resistensya ko. Matanda ka na kaya sumasakit ng ganyan yung katawan mo. Aalagaan mo katawan mo pero nagdadrugs ka naman. Dito yung masakit sa akin eh. Dito sa bandang baba ng ribs. Hindi kaya may cancer na ako? Alam mo, kung ano-ano yung pinagsasasabi mo, wala namang katuturan eh. Kapag wala kang tama, lahat na lang sa katawan mo masakit. Pati yung sakit ng mga ninuno natin nararamdaman mo na. Tapos sinasabi mo na naman mo sa kanila. Kapag naman nakadrugs ka, hindi ka natutulog, hindi ka nagpapahinga. Akala mo sobrang lakas mo.
Inaabuso mo masyado katawan mo eh. Ewan ko sa'yo, nawalan ka talaga ng utak sa kada drugs mo. Hindi ka kasi nag-aalala sa akin eh. Ako lang naman ang nag-aalala para sa sarili ko. Ayan, ganyan ka na naman. Magsi-self-pity ka na naman. Tapos niyan, magdadrama ka na naman na walang nagmamahal sa'yo. Manawa ka naman sa kagaganyan mo. Ayusin mo naman ang buhay mo. Hindi para kung kanino, kundi para sa'yo. Tumanda ka na't lahat-lahat, ganyan ka pa rin. Edad lang nagbabago sa'yo. Nasasabi mo yan kasi masaya ang pamilya nyo. Aba, masaya naman dapat ang pamilya mo, di ba? Ang bait ng asawa mo eh. Kaso lang ganyan ka. Kung hindi lang din naman kita kapatid, hindi kita pagtitiisan, no? Hindi ko rin naman sinabi na pagtiisan mo ako, di ba? Magtatrabaho pa ako. Ayoko na ng kung ano-anong usapan na ganito. Pinabayaan ko si Kuya Ian na dumaing ng kung ano-ano mang nararamdaman niya. Kung ano-ano na lang kasi ang masakit sa kanya kapag wala siyang tama ng droga. Halos 3 araw na ganun siya. May iniinom din siyang bitamina. Tapos tuwing umaga, gatas ang iniinom niya para daw hindi siya magkasakit. Hanggang sa isang araw na naman, may impluwensya na naman ng droga ang katawan niya. Kapag ganito, wala siyang ibang ginawa kundi ang magkikilos. Umaakyat pa nga siya ng bubong para ayusin ang tumutulo kapag umuulan. Pagkatapos nun, nagulat ako dahil pati yung kabilang bahay namin ay inaayos niya yung mga sira. Habang nakatingin ako sa ginagawa ng kapatid ko, dumaan sa likuran ko ang anak ko. Masipag na naman yan. Tapos niyan sa susunod na araw, sisirain niya yung inayos niya. Masipag sana si Kuya Ian eh, kaso kapag nakadrugs lang. Buti sana kung ganyan siya kasipag lagi. Tapos magtatrabaho na siya, tapos magbabagong buhay. Kaso hindi eh. Ganyan siya kasipag tapos kapag lowbat na siya, pagod na buong katawan niyan. Hindi siya nakakakilos kapag hindi nagdadrugs. Dapat pinaparehab yan eh. Dapat nga nung una pa lang na nahuli niyong nagdadrag siya, nasa rehab na yan eh. Hindi yung pati mga magulang niyo. Kinonsinti siya. Ayan, mukhang malala na siya. Mahihirapan na yan magbago. Kinausap ko nga yan nung nakaraan. Di ba masakit yung katawan niya? Tapos nagpapabili ng vitamins. Kako eh, bukas din naman titira siya ng iba niyang vitamins. Eh, ayan na nga. Puro ka lang naman din salita, May. Wala naman ako ibang naririnig sa'yo kundi puro puna na ganyan. Pero inaalagaan mo pa rin naman yung kapatid mo. Kaya hindi yan natututong tumayo sa sarili niyang mga pae dahil alam niyang may masasandalan siya. Pero mabait naman siyang tito niyo. Noon siya rin ang tumutulong sa akin para mapalaki kayo eh. Kapag walang maibigay ang papa niyo, siya ang dumidiskarte. Mali lang talaga sa kanya yung hindi niya maiwasan ang pagdodroga. Hindi naman pwedeng ma-justify yung pagiging drug addict niya dahil lang sa mabait siya. Ganun pa rin yun. Nagbibisyo pa rin siya. Mabait siya kapag nakadrugs. Tumutulong dito sa bahay. Nagkukumpuni ng mga gamit natin. Pero mas malaki pa rin naman yung paghihirap natin, di ba? Pwede naman siyang makitira sa atin eh. Pwede naman siyang kumain ng mga pagkain natin. Pero yung matino naman sana siya. Hindi yung nakadrugs. Alam ko na naman ang sasabihin mo. Hayaan na lang muna natin. Sabi nga nila, you deserve what you tolerate. Pero ikaw lang naman yung nagtotolerate dyan, May. Paanong pati kami? Deserve ba namin tong pahirap sa buhay na may kasamang adik? Hindi naman natin pwedeng isumbong ang tito mo. Nakatira siya dito sa atin. Baka pati tayo lahat madamay. Yun na nga eh. Damay na talaga tayo. Isumbong mo man yan o mahuli yan dito. Damay tayong lahat. Baka isipin nila pati tayo nagdodroga. Wala na talaga tayong pagpipilian. Kung pwede lang lumipat ng bahay eh. Kung hindi lang sana mahal ang renta, aalis na talaga kami rito. Alam ko naman na tama si Wendy, Lola Telang. Siguro masasabi na rin na tanga ako kasi kahit na anong sabihin ng pamilya ko, hindi naman ako gumagawa ng paraan para paalisin ang kuya ko. Na kesyo mas nangingibabaw pa rin sa akin ang pagiging magkapatid namin, na hinahayaan ko lang siyang magdroga, kaya lalong nalululong. Pero sa sitwasyon ko, mahirap talagang pumili, Lola Telang.
Totoo naman na galit ako sa pagbibisyo ng kuya ko, pero naiisip ko pa lang na mawawalan siya lalo ng landas sa buhay. Naaawa rin naman ako. Pakiramdam ko kasi may pag-asa pa siya, pero yung pag-asa na yun, siya lang ang makakagawa. Mabait naman siya noong hindi pa siya ganong kalulong sa droga. Maaasahan ko siya sa bahay, pero dahil nagsimula na rin siyang magnakaw at magwala, parang doon na rin ako nagagalit sa kanya. May pagkakataon na naaawa ako. May pagkakataon naman na nakakaramdam akong sobra na ang ginagawa niya. Hanggang sa paulit-ulit lang yung ganon. Kahit na lumipas ang isa pang taon, walang pagbabago sa buhay namin. Laging may nawawalang gamit. Laging may nawawalang pera dahil sa pagnanakaw ng kapatid ko. Palaging magulo ang bahay namin. At kapag magulo ang bahay, magulo din ang buhay ng mga nakatira ron. Lahat ng tao sa bahay kaaway ko. Pati mga anak ko nagagalit na sa akin dahil hindi ko magawa ng paraan na paalisin ang tito nila. Hanggang sa isang umaga, wala akong pasok noon sa trabaho. Nagulat na lang ako dahil narinig ko si Kuya Ian na nagsisisigaw. Anong nangyayari? Hoy, ano yun? May alupihan na lumalabas sa paa ko ha? Ha? Ang lakas na naman ng tama mo. Nabubulol ka na sa pagsasalita mo. Sobra na naman yung tira mo. Ang aga-aga naman, kuya. Walang pasok ngayon. Nagpapahinga yung mga tao. Ha? Merong ang lumalabas na insekto dito sa sugat ko sa paa. Oo, nakita ko talaga. Meron pa yung maliit na ipis. Kagabi, yun ang nakita ko eh. Akala ko panaginip lang eh. Hindi yan totoo. Nag-hallucinate ka dyan sa taas ng tama mo. Kung tinigil mo yung pagdadrugs mo, wala ka namang makikita na kung ano-ano eh. Isipin mo na lang, bakit naman may lalabas na insekto dyan sa sugat mo? Eh wala namang insekto sa katawan ng tao. Para kang tanga dyan. Baliw ka na talaga. Hindi ako nagsisinungaling. Nakita ko naman talaga eh. Masakit nga tong sugat ko eh. Kaya siguro hindi to gumagaling at lumalala. Dahil may mga ganitong lumalabas. Ha? Gulat nga ako kanina eh. Kasi alupihan talaga yon. Oo, sigurado ako. Hinila ko pa nga para makalabas lahat eh. Ang akala ko nga, papasok ulit sa sugat ko eh. Ha? Ayusin mo muna ang pananalita mo, kuya. Hindi yung ganyan na hindi ka maintindihan. Para ka pang may nginunguya dyan. Nanginginig pa yung panga mo. Halatang katatapos mo lang tumire. Huwag ka naman magulo. Gusto namin magpahinga. Paulit-ulit niyang sinasabi yon sa mga tao sa bahay. Naiinis na nga sa kanya ang mga bata dahil lagi niyang tinatanong kung totoo raw ba na pwedeng lumabas ang insekto sa sugat ng isang tao. Ang sabi naman ng mga anak ko, matulog naman daw siya minsan para hindi kung ano-ano na lang ang nakikita niya. Habang tumatagal, hindi na nawawala ang pagsasabi ni Kuya Ian na may lumalabas ngang insekto sa sugat niya. Hindi na rin kasi gumaling-galing ang sugat niya sa paa. Oh, tingnan mo to oh. Ayan oh. Mamaya niyan may lalabas dyan na ipis. Kaya hindi gumagaling ang sugat ko eh. Hay, alam mo naman na ang dami kong ginagawa. Ang dami kong labahin, oh. Bakit ba kasi kayo hindi naniniwala sa akin? May lumalabas nga na insekto sa sugat ko. Kuya, ang tanda mo na. Ano ba naman yan? Ano ka, bata, para takutin na may lalabas na ipis sa sugat mo? Meron nga talaga, meron. Kanina nga merong mga ipis na maliliit eh. Ha? Hay nako, huwag mo sayangin ang oras ko. Kaya hindi gumagaling yung sugat mo kasi hindi mo naman yung ginagamot. Akala mo bata ka para masaktan kapag lilinisan mo yung sugat mo? Alipo nga lang yan nung una. Hindi kasi kayo naniniwala sa akin. Wala talagang maniniwala sa'yo. Luto na yung utak mo sa droga eh. Malamang hindi na yan nakakapag-isip ng tama. Huwag mo naman kaming guluhin. Naiinis na yung mga bata. Nagpapasearch ka pa ng kung anong pwedeng pamatay ng insekto dyan sa sugat mo. Linisin mo yan, tapos lagyan mo ng gamot.
Wala namang ibang tao na gagawa niyan sa'yo. Hindi yung inaatupag mo, puro drugs. Ugali na siguro ng mga taong lulong sa droga ang pagiging makulit. Yun bang kahit na ilang beses mo na silang pagsabihan, hindi pa rin nakikinig sa'yo? Dahil ganon ang kuya ko. Kasasabi ko lang sa kanya na huwag siyang magulo, pero pabalik-balik siyang parang bata para ipakita sa akin ang sugat niya. Sa inis ko, pinatakan ko yon ng Sonrox. Aray ko naman, pambihira ka. Ba't mo naman ako binuhusan ng Sonrox? Aray ko! Alam mo namang masakit yan eh! Ano ba? Ang kulit mo naman kasi! Nakita mo ang dami kong ginagawa rito? Aray, ano ba? Pwede mo naman akong paalisin na. Tama na! Pinapaalis naman kita, di ba? Panay ka pakita niyang sugat mo. Wala naman lumalabas dyan. Itigil mo yung pagdodroga mo. Tingnan mo, malalaman mong wala talagang insekto dyan sa sugat mo. Doon ka na nga! Isa pa, baka iskubahin ko pa yung sugat mo. Paharang-harang ka dyan. Hindi na nga ako kinulit ni kuya, pero yung mga anak ko naman. Kaya nung natapos akong maglaba, sa akin naman sila nagreklamo. Pati si Wendy ay inis na inis. Wala siyang ibang ginawa kundi sabihin na mamaya may ipis na naman. Ano ba naman yun? Alam nyo naman na gano'n ang tito nyo eh. Hayaan nyo na. Puro hayaan. Bukas yan, palobat na yan. Alam mo na next yan. Tulog yan maghapon tapos gigising yan na galit. Ganon nga ang nangyari kinabukasan. Umuwi ako na wala ang mga bata. Mukhang nakakulong na naman sa mga kwarto nila. Si Kuya Ian naman, parang lantang gulay na nakaupo sa sofa. Nakabuka pa ang bibig niya at parang doon siya humihinga. Nakatulala lang siya. Para bang pagod na siya sa buhay niya. Sanay naman ako sa ganon niyang itsura, lalo na kapag wala ng epekto ang droga sa katawan niya. Bakit ang daming kalat na bulak dyan? Huwag mo akong kausapin. Nagtatanong lang ako. Nagtatanong ka? Hindi mo ba nakikita naglilinis ako ng sugat ko? Palibhasa, wala kayong pakialam sa akin eh. Sino ba naman ako sa buhay niyo rito, di ba? Ayan ka na naman. Wala na namang epekto ang drugs. Kami na naman ang pag-iinitan mo dito sa bahay. Oo, talaga. Dahil pare-pareho lang kayo ng mga anak mo. Sama mo pa yung asawa mo. Ang baba ng tingin sa akin. Tang-ina ninyong lahat. Kung nabubwisit ka na naman sa buhay mo, huwag mong idamay ang pamilya ko. Damay kayo ha. Mga buwisit kayong lahat. Mas buwisit ka. Ginaganyan mo yung sarili mo tapos kapag buwisit ka na sa buhay mo, kami naman ang pagbubuntunan mo. Hindi ka ba nananawa dyan sa ganyang buhay mo, ha? Yung paulit-ulit na ganyan? Kasi kaming mga kasama mo, sawa na sa'yo. Wala akong pakialam. Kung sawa na pala kayo bakit hindi nyo na lang ako iwan dito? Lumayas kayo! Layas! Bahay namin to tapos kami ang lalayas? Oo! Dahil may pamilya ka naman. Kaya lumayas kayo rito. Kuya, ayusin mo yung buhay mo. Tumatanda ka na. Hindi ka na bata para alalayan. Hindi yung ganyan ka palagi. Wala naman kasing ibang laman yung utak mo kundi droga eh. Hindi mo isipin kung anong pwede mong gawin para makabawi ka man lang sa sarili mo. At dun sa mga anak mong lumaki at lahat-lahat, hindi ka pa rin napapatawad. Wala akong pakialam sa kanila. Magsama-sama kayo. Pagtulungan niyo ako. Hindi ka namin pinagtutulungan. Sinasabi lang namin kung ano yung totoo. Gusto mo kasi yung puro ganun ka sa barkada mo eh. Yung mga iniwan na rin ng pamilya nila. Mga wala na rin kwenta yung mga buhay nila. Kung lagi kang magse-self-pity dyan, walang mangyayari sa'yo. Matuto ka ibangon ng sarili mo. Kasi wala namang ibang magbabangon yan kundi ikaw lang. Kung anong nangyayari sa'yo ngayon, hindi namin yung kasalanan. Ikaw ang pumili ng ganyang buhay, di ba? Ikaw yung pilit na lapit ng lapit sa bisyo mo. Umalis ka nga sa harapan ko. Babasagin ko tong mga gamit mo rito eh. Ay, yan lang naman ang kaya mong gawin. Yung magwala kapag lobat ka na. Kahit nasirain mo pa tong buong bahay, walang mangyayari. Hindi pa rin tutuwid ang buhay mo dahil babalik ka pa rin sa pagdadrugs mo. May kasama ka man o wala, hindi ka titino kung ayaw mong iwan yung bisyo mo. Natapos ang araw na mainit ang ulo ni Kuya Ian. Dumating na naman ang araw na wala siyang ibang ginawa kundi ang dumaing.
Sa totoo lang, para siyang may 4 o 5 pagkatao. Parang iba-iba yung ugali niya, depende sa araw o kaya sa epekto ng droga sa kanya. Pagkatapos naming kumain, naiwan ako sa kusina at ang anak ko. Yung kapatid mo doon, ma, ang dami na namang iniinda. May sakit daw siyang ganun kay Luloy. Di ko alam kung sino yung si Luloy. Tapos yung ganito-ganyan niya, sumasakit. Baka raw may cancer na siya. Ganun daw ang sintomas ni Bubay bago namatay. Hindi ko alam kung sino yung pinagbababanggit niya. Baka mga kakilala niya yan na hindi naman natin nakikita. Nababaliw na naman. Masakit nga raw yung sugat niya sa paa. Hindi raw gumagaling. Ewan ko dun. Kinamot niya ba naman eh. Kagat lang ng lamok yung sa kabila. Galit na galit daw siya kasi Makate. Kaya kinamot niya hanggang sa nagsugat. Tapos noon yung sa kabila, alipo nga lang. Hindi ko alam kung anong ginawa niya, bakit lumala ng ganon. May lumalabas nga raw na ipis. Kako, baka pugot na pari naman ang susunod na lalabas sa sugat niya. Nakakapikon, di ba? Hindi ko alam kung matatawa ko o ano. Halatang grabe umandar yung utak niya eh. Sobra talaga. Tingnan mo, mamaya yan, hihingi na naman niya ng vitamins. Habang nag-uusap kami ng anak ko, saka naman dumating si Kuya Ian. Ang dami na naman niyang iniinda sa katawan. Dahil naiinis si Wendy na makarinig ng ganon, umalis na rin siya agad. Nakahawak pa nga si Kuya Ian sa balakang niya habang iika-ika siyang naglalakad. Ay, aray. Ang sakit. Ang sakit sa banda rito ko. Sa kidney yata to, no? Baka kailangan ko ng mag-dialysis. Ganito yung nararamdaman ni paring Vic eh. Akala nila wala lang daw. Tapos nalaman na malala na pala. Meron pala siyang bato sa kidney. Kung ano-anong sakit naman yung minamanifest mo. Wala kang ibang sakit maliban sa utak mo. Ayan ka na naman eh. Hindi ka na naman naniniwala sa akin. Kung gusto mong walang maging sakit dyan sa katawan mo, huwag kang mag-drugs. Mas mabisa yun. Hindi yung kung ano-ano na lang iniisip mong sakit mo. Pati yung sakit ng ibang tao, gusto mo maging sakit mo na rin. Bukas niyan, kapag tinawag ka ng tropa mo, malakas naman kayo niyan. Bigla ka na namang makakapagbuhat ng kung ano-ano. Meron talaga akong sakit. Hindi ko lang alam kung ano. Hindi ba yung mga kamag-anak natin, ang dami nilang sakit? Kakaisip mo ng sakit ng iba, baka magkatotoo yan. Isipin mo, walang mag-aalaga sa'yo. Hindi ka aalagaan dito sa bahay kapag nagkasakit ka. Wala ka rin namang asawa eh. Hindi ka rin naman naalagaan ng mga anak mo. Ewan ko na lang kung ano mangyari sa'yo niyan. Saan ba pwedeng magpa-check up? Kung sakali, pwede naman yung magpatulong sa munisipyo kapag may sakit ako, di ba? Kunwari, kailangan kong operahan, ganun. Kasi itong sa paa ko, hindi na talaga gumagaling-galing eh. Hindi ba kapag nga ang paa may sugat, may mga sign daw yon na may sakit ka sa loob ng katawan mo? Hindi ko alam sa'yo, kuya. Kung ano-ano pinagsasasabi mo dyan. Bahala ka na nga dyan. Ayaw kong nakikipag-usap ng ganon dahil alam kong kung ano-anong sakit na naman ang sasabihin niyang meron siya. Katulad nga ng sabi ng anak ko, kung sino-sinong pangalan na naman ang babanggitin niya. May sakit yung kakilala niya, ganon yung nararamdaman, kaya baka ganon din yung sakit niya. Minsan hindi ko pa alam kung anong sakit yon, basta narinig niya lang kung saan. Hanggang sa kinabukasan, tumawag yung tropa niya, pero hindi siya makalabas ng kwarto niya dahil sa kanyang paa. Hindi naman makapasok yung tropa niya dahil umuwi yung asawa ko noon. Siguro halos 3 araw na ang lumilipas na hindi nakakapagdroga ang kuya ko. Ang akala ko noon magandang senyales yon, na baka naiisip na niyang magbago. Pero parang mas lumalala pa siya. Minsan pa, naabutan niya kami ng bunso kong anak na nag-uusap. Tungkol yon sa pagpapaalam ng anak ko na pupunta siya sa bahay ng kaklase niya. Lumapit noon si Kuya Ian. Ano yun? Pinag-uusapan niyo ba akong mag-ina? Pinag-uusapan niyo ako, no? Tungkol na naman saan? Ano? Sa bisyo ko na naman, ha? Anong pinagsasasabi mo? Ayan, napapraning ka na. Nagpaalam lang sa akin yung bata. Bakit ka naman namin pag-uusapan? Akala mo ata lahat ng bagay sa buhay namin tungkol sa'yo. Dahil alam ko na yan, ha? Hindi ako tanga. Para kang tanga dyan, kuya.
Praning ka na talaga, no? Tingnan mo nga yung itsura mo. Nakakatakot na. Nakakatakot naman talaga siyang tingnan, Lola Telang. Hindi ko alam kung bakit gano'n ang itsura niya. Yun bang kahit na hindi naman tungkol sa kanya ang sasabihin mo, iisipin niyang para sa kanya? Buong araw na gano'n siya. Minsan nga, nagsasalita pa siya kahit na wala naman siyang ibang kausap. Hanggang sa nakasinghot na naman siya ng droga. Naging maayos na naman siya kahit paano. Naging masigla siya. Wala na naman siyang kapaguran. Sakto pa noon na walang tubig dahil may problema noon. Kaya si Kuya Ian ang nag-igib para sa bahay. Pati nga sa mga kapitbahay namin. Kaya nagkaroon siya ng pansamantalang trabaho. May pera na naman siya. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na naman ang pagdodroga niya. Halos 1 linggo yun. Sagana siya, kaya halatang sa mga susunod niyan, mas malala pa yung pagwawala niya kapag bumaba na ang tama niya. Isang araw, wala na naman siyang ibang ginawa kundi ang magsisigaw. May lumalabas na namang insekto dito sa paa ko. Dito sa mga sugat ko. Kanina may lumabas na naman 2 alupihan. Ganito kalaki oh. Ayan ka na naman sa mga pinagsasasabi mong ganyan, kuya. Ikaw lang naman ang nakakakita niya mga pinagsasasabi mo. Totoo nga talagang sinasabi ko. Oo. Ayan oh, tingnan mo. Ramdam ko may lumalabas na namang alupihan dito. Hindi ko pinakinggan si kuya dahil alam kong nasa imahinasyon niya lang yon. Dala na talaga ng pagdodroga niya yung mga nakikita niyang kung ano-anong bagay. Hanggang sa isang hapon, nasa sofa siya. Nakita ko na parang may langgam ang kanyang sugat. Bakit hindi mo kayang linisin yung paa mo? Nilalanggam yung sugat mo oh. Paano kaya yan gagaling, di ba? Tapos mamaya magrereklamo ka na masakit. Sinong iniisip mong maggagamot niyang sugat mo? Lumabas tong mga langgam na to sa sugat ko. Sus! Nababaliw ka na talaga, no? Hindi nga ako nababaliw. Totoo nga. Bakit ba kasi kayo hindi naniniwala sa akin? Aray! Aray! Ayan! Kinakagat ng langgam ang paa ko. Ay kakagatin talaga yan. Hindi mo ba naman nililinisan yan eh? Paano ko nga lilinisan kung lumalabas sa sugat ko? Kung saan-saan ka kasi umaapak kaya nilalanggam ka. Dinala mo pa yan dito. Baka mamaya langgamin yung mga pagkain dito sa bahay. Linisin mo na yan. Kung ano-ano na naman ang mga pinagsasasabi mo dyan. Mamaya niyan, alupihan na naman ang sasabihin mong lumalabas dyan sa sugat mo. Doon ka na nga. Totoo nga ang sinasabi ko. Aray! Ang sakit ng sugat ko. Aray! Ano ba yan? Aray! Naiinis na ako dahil alam naman niyang may sugat siya pero hindi niya pagamutin. Mas inaatupag niya yung pagsasabi niyang may kung ano-anong insekto sa sugat niya. Hanggang sa lumipas ang mga araw, madalas ko siyang naririnig na sumisigaw sa kwarto niya. Nabubulabog kami dahil kahit na madaling araw, nagsisisigaw siya sa sakit. Maaga pa akong gigising bukas, ma. Pagsabihan mo naman yung kapatid mong adik, ma. Ayusin niya naman. Hindi lang kamo siya ang tao dito sa bahay. Lagi na lang masakit ang ulo ko sa trabaho dahil hindi maayos ang tulog ko dito sa bahay eh. Kahit day off, walang pahinga dito. Lumabas ako ng kwarto para puntahan si kuya. Nakasarado yung pinto niya pero alam ko naman na maririnig niya ako. Patuloy siyang nagsisigaw sa sakit na sinasabi niya. Kuya, anong oras pa lang? Kung ikaw okay lang na walang tulog, magpatulog ka naman ng mga tao rito. May pasok pa kaming lahat eh. Awa na lang. Manahimik ka naman sana dyan. Kapag alam mong oras ng pahinga ng mga tao, huwag kang mag-iingay. Buti ka pa hindi kailangan ng tulog. May lumalabas na namang ipis dito sa sugat ko. Ayun na. Alupihan na naman. Aray ko. Ang sakit sobra. Naghahalusinate ka na naman dyan.
Utang na loob naman, huwag ka namang mag-ingay. Hindi ka naman pinapakailaman kung tumira ka na naman dyan. Ang inaano namin, magpatulog ka naman. Pagod lahat ng tao, kuya. Buti ikaw wala kang trabaho eh. Hindi ka rin aantukin at mapapagod hanggat hindi ka nalolobat. Meron talaga. Oh, totoo ang sinasabi ko. Ayan. Aray, ang daming ipis. Sobrang daming ipis. Sunod-sunod na lumalabas sa sugat ko. Aray ko. Aray. May maliit na ipis na lumabas mula sa kwarto niya. Inapakan ko yon para mamatay. Sanay naman ako sa ipis na nagmumula sa kwarto niya. Napakarumi ba naman sa loob? Hindi siya nakikinig kapag pinagsasabihan ko siyang maglinis naman siya. Ang dami niyang kinakalikot kapag nakahit-hit siya, pero hindi kasama sa sipag niya ang sarili niyang kwarto. Hindi ka na naman naglilinis ng kwarto mo kaya iniipis ka dyan. Hindi yan galing sa sugat mo. Baka dahil di mo yan nililinisan at tinatakpan ng sugat mo, ginagapangan na rin. Ikaw dapat ang nag-aalaga sa sarili mo. Mamaya magka-impeksyon ka pa niyan eh. Aray ko po. Ang sakit ng sugat ko. May mga ipis talaga na lumalabas. May alupihan na naman. Ayan o. Kung ano-anong lumalabas. Aray ko. Aray ko po. Ayan na naman. Lumalabas na naman yung alupihan. May mga sumusunod pa. Aray. Aray ko. Hindi talaga siya maawat na wag mag-iingay. Panay siya sigaw. Halata sa boses niya na nasasaktan siya, pero alam kong wala naman talaga yon. Nag-iingay lang siya dahil may nakikita siya o naiisip na siya lang ang nakakaalam. Ganon na kaluto ang utak niya sa droga. Ilang araw pa ang lumipas, wala siyang ibang bukang bibig kundi alupihan, langgam, ipis at yung sugat niya. Hindi na lang namin siya binibigyan ng pansin dahil nga alam namin na hindi naman totoo ang mga sinasabi niya. Isang umaga, lumabas kami ni Wendy para mamalengke. Oh, may alupihan! Yan daw yung lumalabas sa sugat ni Tito. Ganyan yung lagi niyang sinasabi, di ba? Tapos sisigaw pa yun siya kahit na hating gabi. Parang buong barangay gusto niyang gisingin eh. Buti na lang walang nagrereklamo, no? O baka tayo lang din ang nakakarinig. Ewan ko dun. Grabe na imagination niya. Ipis nga raw yun tapos alupihan. Minsan naman daw langgam. Pero nung nakaraan may alupihan sa bahay. Nagulat nga ako eh. Tapos parang dumadami ang ipis. Kahit anong spray ko at linis, ganun pa rin. Hindi ba naman dadami ang ipis kung sobrang dumi ng kwarto ng tito mo? Ang baho pa. Kaya siguro nakikita niya yung mga ipis. Tapos, ayun, yung utak niyang luto na sa droga, gumagawa ng kakaiba sa kanya kaya akala niya galing yun sa sugat niya. Baka ginagapangan, ganon, tapos akala niya lumabas na. What if totoo nga yun, ma? Na may lumalabas sa sugat niya? Diyos ko naman, anak. Kailan pa nagkaroon ng insekto sa loob ng katawan ng isang tao? Malay mo lang naman, di ba? Ano yan, nabarang si tito mo? Alam ko sa mga nababasa ko parang ganun yun eh. Pero wala namang ganun sa totoong buhay. Mga imbento lang yun ng matatanda na galing sa probinsya. What if lang naman, di ba? Pwede naman yun na may magpapabarang sa kanya, lalo na kung galit sa kanya. Pwede naman yung ganun eh. Sino ba namang hindi magagalit sa ganung klase ng tao? Galit na galit pa naman mga tao sa mga adik. Sino naman ang may kilalang mambabarang? Ano yun, hahanap pa? Chat-chat sa FB? Dadayuhin pa sa probinsya, ganon? Hindi pa naman ako nakakakilala ng mambabarang. What if ako? Ano pinagsasasabi mo? What if lang naman na ako pala yung nagpabarang sa kanya? Bakit? May kilala ka bang mambabarang? Ano kasi yun? May nakilala ko dati. Hindi ko siya kilala. Hindi ko pa nga siya nakikita. Parang naging friend kami noon nung pandemic. Tapos ayun, kwentuhan kaming dalawa. Tapos sa kanya ako nagrarant. Mabait kasi yun eh. Tapos bigla niyang naikwento sa akin na nag-aaral siyang mambarang. Hindi ko naman alam kung totoo yun. Tapos ayun, biniro ko siya kung pwedeng ako magbigay ng una niyang babarangin. Kaya si Tito ang sinabi ko. Pero 2021 pa yun eh. Tapos ano yun? Ngayon lang umepekto? Hindi na kasi kami nakakapag-usap nun eh. Nahack yung account niya. Tapos nagpalit ako ng Facebook kasi nga nakalimutan ko password. Totoo ba?
Opo ma, hindi ko naman agad yun na-realize eh. Kasi malay ko bang totoo nga na mambabarang yun. Basta ang sabi niya lang sa akin, sa Western Visayas ata siya nakatira. Sumabay lang naman ako sa trip niya. Malay ko ba, nagbibiruan lang naman kasi kami nung una. Loko-loko ka talaga? Kaya sinasabi ko na umiwas-iwas kayo dyan sa mga nakikilala nyo sa internet eh. Hindi ko pa naman nakita na may lumalabas na insekto talaga dun sa paan ng tito nyo. Kaya hindi ko alam kung ano ang totoo. Kung dahil ba doon sa barang o dahil sa pagdodroga niya. Naiinis kasi ako, hindi ka naman gumagawa ng paraan para mapaalis siya. Ayun, naisip ko na lang din. Saka dala na lang din yun ng galit at usapan namin. Naikwento ko lang bigla kasi galit na galit ako nung nawala yung relo ko. Alam ko ninakaw nung kapatid mong adik. Pero kahit na totoo man o hindi, wag ganon. Wag kang lalapit sa mambabarang. Kahit na sino pa ang kaaway mo. Kasi masama pa rin yun. Demonyo pa rin yung nagbibigay ng hiling mo. Baka mamaya may balik pa yun sa'yo. Ikaw pa ang makarma. Hindi ko na rin binigyan ng pansin ang sinabi ng anak ko. Ako kasi, hindi naman naniniwala dyan sa mga barang na yan. Kahit na yung nanay ko noon naniniwala sa mga itim na kapangyarihan. Tapos, base naman sa kwento ni Wendy, ilang taon naman na simula nung huling beses niyang nakausap yung kaibigan niya na sinasabi niya. Ilang araw pa ang lumipas, paulit-ulit lang ang lahat. Hanggang sa nagsisigaw na naman si kuya. Ayan na, lumalabas na naman. Ayan na, lalabas na naman ang alupihan. Aray! Ayan na, nababaliw ka na naman. Sobra-sobra ka na naman humit-hit dyan. Totoo nga! Aray ko po! Aray ko! Tingnan mo! Ayan na, oh! Ay! Diyos ko po! Ano yan? Sabi ko sa iyo may lumalabas na alupihan sa sugat ko eh. Aray ko! Aray! Sobrang sakit! Sobrang sakit niya talaga! Aray ko po! Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko nung mga panahon na yon, Lola Telang. Nakikita mismo ng mga mata ko na unti-unting lumalabas ang alupihan sa sugat ng kuya ko. Dahan-dahan pa yon, parang hinahalukay pa ang laman niya. Magkabilang pa ayon, pero sa kabila naman ipis. Napapasigaw din ako kasabay ng pagsigaw ni kuya. Nasasaktan talaga siya. Hindi ko naman alam kung sinong tatawagin ko. Ang sakit talaga. Kaya hindi gumagaling ang sugat ko eh. Hindi ko alam kung saan ang galing ang mga yan. Ganyan lagi eh. Kaya nga sabi ko, masakit talaga eh. Ayan na naman. Ayan na naman. Ramdam ko na may umuuka sa laman ko. Ayan. Aray ko. Aray. Hindi niya kinakaya ang sakit. Parami ng parami ang lumalabas. Kahit natakpan niya, kahit nalagyan niya ng gamot, ganun pa rin. Hanggang sa gumabi na, umuwi na ang anak ko. Dahil siya lang naman ang nakakaalam ng ganun, sinabi ko sa kanya kung ano ang nakita ko. We, totoo ba ma? Oo nga, nakita ko mismo. Grabe, parang isang dangkal ata yung alupihan na lumabas to sa isa niyang paa. Di mas lalong nagnanayon. Kaya pala palaki ng palaki yung sugat niya eh. Akala ko naman kinakamot niya lang. Baka naman nag-hallucinate ka na rin. Baka sa susunod sabihin nila na pamilya ng baliw tayo rito. Hindi totoo talaga na nakita ko. Nagulat din naman ako eh. Pero talagang kitang-kita ng dalawang mata ko. Hindi lang isang beses. Tapos yung sigaw ni tito mo, talagang sakit na sakit siya. Nai-imagine ko pa lang, grabe na talaga kasakit nun. Yung sugat pa lang masakit na eh. Paano kung may insekto pang lumalabas, di ba? Paano yun? Ibig sabihin, nagkatotoo yung ginawa ng friend ko? Mambabarang pala talaga siya. Sana maging friend ulit kami. Sana makita niya Facebook ko. Paano daw yun matatanggal? May paraan pa raw ba? Ano ba yun? Parang mag-aalay ng buhay na manok? Ganun ba? Hindi ko alam. Basta ang sabi ko sa kanya nun, gusto ko nang tumigil na si Tito sa pagdodroga. Baka yun ang dahilan. Ewan ko rin
Baka sa albularyo? Kaso, saan naman may albularyo? Kapag nagtanong ka dyan sa iba, baka lalo lang tayong pagchismisan na lahat tayo lulong na sa droga. Ngayon pa nga lang kung ano-ano nang naririnig ko eh. Nakakaaway ko na sila dyan lahat. Eh paano yon? Ganun lang ang tito mo? Pangmatagalan na yon? Hindi mo na kasi dapat ginawa yon. Hayaan mo na siya, ma. Parusa na niya yon, kumbaga. Kaya ako nga siya pinabarang eh, para maparusahan siya. Hayaan mo naman siya magsisi muna. Hindi yung ganyan palang nangyayari sa kanya eh, natataranta ka na. Pabayaan mo naman yan kahit minsan. Eh, nakakaawa kasi. Puro ka nakakaawa eh, no, ma? Sa amin ba hindi ka talaga naaawa? Sa kapatid mo lang? Paano naman kaming may trauma? Nagtitiis? Panay adjust? Kasi ako naaawa ako sa sarili ko. Naaawa ako sa mga kapatid ko. Naaawa ako sa mga tao dito sa bahay. Simula bata pa kami ganito na, hanggang tumanda ba naman? Iba naman kasi yun. Parehas lang yun, ma. Eh siguro mawawala yung sakit niyang yan o yung barang na yan kapag siya mismo nagbago. Kaso hindi yan magbabago kung lagi kang nakaalalay sa kanya. Hindi mo nalang pabayaan. Matanda na yung kapatid mo. Una sa lahat, may hangganan ng pagiging kapatid. Hindi na kasama dun yung pag-tolerate mo sa kaadikan niya. Hindi ko rin naman alam kung paano magpapawala ng barang. Sinubukan kong magtanong sa mga kakilala ko, pero katulad nga ng sinabi ng anak ko na pagkakamala na rin akong nagdodroga. Iniisip niya na baka kung ano-ano na lang din ang nakikita ko. Malaki ang epekto nun kahit sa trabaho ko, lalo na alam nila na may kasama kaming adik sa bahay. Naging mas mahirap ang lahat sa amin, pati mga kapitbahay namin, mga kamag-anak. Iba na ang naging tingin nila sa pamilya ko. Wala namang ibang sisisihin kundi ako. Kasi nga naman, ayaw kong magpaalis ng adik. Lalo na ngayon, mas naaawa ako sa sitwasyon ng kuya ko. Buong paa niya yung may sugat. Nakikita mismo namin na may lumalabas na insekto doon. Buhay talaga. Natatakot din lalo ang mga anak ko. Ay, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Mag-spray ka nga dyan, nak, para sa ipis. Kumakalat na naman, oh. Ang dami ko nang napatay niyang kanina eh. Tapos yung sa alupihan pa. Baka makakagat pa yon. Imposible na hindi mo alam kung anong gagawin mo, ma. Mas may isip ka sa kapatid mo. Alam mo yan, hindi mo lang talaga ginagawa. Matagal mo na dapat alam kung anong gagawin. Hindi mo lang tinatanggap sa sarili mo na tama yun. Ano, palalayasin ko siya? Doon siya sa kalsada magkaroon ng ganyang sakit? Alam mo naman yung tito mo, di ba? Kasi kahit naman adik yun, kapatid ko pa rin siya. Eh may iba pa namang choice, di ba? May rehab naman. Pwede kang lumapit sa mga social worker. Sila yung tutulong mag-asikaso niyan kay tito. Sila yung may alam paano magpasok ng adik sa rehab. Ano, naaawa ka na naman? Ma, ikaw na ang may kakayahan gumawa nito. Hihintayin mo ba na kami pa ang magreklamo sa mga pulis? Hihintayin mo bang bigla na lang siyang dadamputin? Di ba mas maganda kung isusumbong mo siya tapos kukunin na lang siya dito? Kasi kung naaawa ka talaga sa kapatid mo, hindi mo na hinintay na mawalan niya ng utak. Hindi ko alam kung paano. Alam mo, ma, wag mo na itanggi na alam mo. Ang daming paraan. Ang dami mong kakilala. Huwag mo nang hintayin na habang buhay na siyang ganyan. Yung mamatay na lang siyang hindi nagsisisi at nagbabago. Maawa ka sa kanya. Maawa ka sa amin. Para pare-pareho tayong manahimik. Kasi hirap na kaming tumanda na lang at lahat-lahat. Ganito pa rin. Tapos may choice naman yung nanay namin. Wala namang ginagawa. Tingnan mo nga. Nagpabarang pa ako bigla para lang matahimik. Nawala na ng choice. Pati sa paniniwala na hindi ko pinaniniwalaan, nilapitan ko na. Ikaw pa kaya na alam na dapat ang gagawin? Pinag-iisipan ko pa kung anong gagawin ko. Habang lumalala kasi yung sugat sa paa ni kuya, lumalala na rin yung pag-uugali niya. Lagi siyang galit. Hindi nakakausap ng maayos. Napapraning. Paano? Hindi na rin kasi siya nakakalabas, kaya hindi siya nakakabili ng panghit-hit niya. Hindi rin siya mapasok ng mga tropa niya, kaya walang nagdadala sa kanya. Lagi siyang dumadaing ng kung ano-ano. Nagiging mas matakaw siya, pero nangangayayat naman. Hindi ko na maintindihan.
Siguro mas nangingibabaw talaga sa akin ang awa ko sa kanya bilang kapatid. Hanggang sa kinausap ko siya tungkol nga sa gustong gawin ni Wendy. Bali, lumapit na ako sa barangay. Magpapatulong na ako para madala ka sa rehab. Wala na akong choice eh. Hindi ka rin naman nagbabago. Baka kailangan na tong maging sapilitan. Bakit ako dadalhin doon? Inaabandona mo na ako? Ganito ba ang ibig sabihin ng kapatid para sa'yo, ha? Para din naman sa'yo to, kuya. Ang tagal mo ng ganyan eh. Tama naman sila na hindi pwedeng habang buhay na ganyan ka. Tumatanda na tayo. Kung tutuusin, dapat ine-enjoy natin ang buhay natin eh. Hindi yung ganito ka-stress. Tanga ka pala eh, ha? Alam mo na nga may sakit ako, di ba? Hindi mo ba nakikita tong mga pa ako? Hindi ko na nga alam ang gagawin ko sa nangyayaring to eh. At naglalabasan tong mga lintik na insekto na to. Hindi mo rin kasi ako iniintindi eh. Porket maayos kayong pamilya mo, kung ano-ano nang gusto nyong gawin sa akin. Wala man lang nag-aalala sa akin. Walang nangungumusta kung okay pa ba ako. Kung hindi na ba masakit tong mga pa ako. Kung anong kailangan ko. Akala mo ba masaya ako sa ganito, ha? Hindi ko naman sinabi na masaya ka. Ginagawa ko to para naman magbago ka eh. Matagal ka ng ganito. Oras naman na para baguhin mo ang sarili mo. Magkaroon ka na ng bagong simula. Kasi hindi pwede na habang buhay kang ganito eh. Kung hindi kami nag-aalala sa'yo, tingin mo ba hindi ko iisipin kung saan ka mapapabuti? Ang ibig sabihin, gusto mo talaga akong umalis dito sa bahay nyo? Gusto mong solohin tong bahay na to? Tapos magdadamutan nyo ako sa pagkain, di ba? Alam ko naman yun eh. Ramdam ko naman na ayaw nyo sa akin dito. Hindi ko na lang yung sinasabi. Parang hindi ka mag-aanak ang tingin nyo sa akin ah. Kapag andyan ang mga anak mo, walang kumakausap sa akin. Intindihin mo naman, kuya, na kapag naging maayos ka na, pwede kang magbagong buhay. Hindi pa naman huli ang lahat eh. Sana nga talaga dati ko pa to ginawa. Saka wag mong punahin yung mga anak ko. Inintindi ka nila ng mahabang panahon. Kaya ngayon, gagawa na rin ako ng tamang desisyon. Hindi pwede na palagi na lang din akong naaawa sa'yo. Kasi yung mga anak ko nga naman yung mas nakakaawa. Basta, hindi ako sasama kahit na kanino. Hindi ako aalis dito. Matagal na akong nakatira rito eh. Kaya kahit na anong pilit nyo sa akin, hindi ako aalis! Galit na galit si kuya. Pinagmumura niya ako at lahat ng tao sa bahay. Kung ano-ano pang pinagsasabi niya. Ilang araw na gano'n ang ugali niya. Hindi niya kami kinakausap ng maayos dahil naiirita na rin siya sa sugat niya. Minsan nga, sinasaktan na niya maging sarili niya. Kaya yun na rin ang isa sa nakakaalarma. Ang sabi pa ng mga anak ko, baka masaktan din kami. Nagbanta rin kasi si kuya na kapag nainis siya, susunugin niya ang buong bahay. Kahit na hindi ko alam kung gagawin niya o hindi. Maraming tao pa ang madadamay pag nagkataon. Isang araw, hindi ako pumasok sa trabaho dahil darating ang mga tao nakakausap kay Kuya Ian. Galit po yun, kaya wag na lang kayo lalapit sa kanya at baka masaktan pa kayo. Banda rito na lang kayo pumuesto. Maliit lang din ang kwarto niya kaya siguro kahit isang tao na lang muna yung nasa loob. Pwede naman dito na bukas na lang ang pinto. Hindi pa agad kukunin si Kuya dahil kakausapin muna siya. Nagtaka rin sila dahil nakita nila kung paanong may lumabas na ipis sa sugat ni Kuya. Pero wala naman sa kanilang nakaisip na baka dahil nabarang siya o ano. Sobrang dumi kasi ng kwarto, tapos may mga daga din doon. Kaya akala nila binahaya na ng insekto ang sugat ni Kuya dahil hindi rin nalilinis. Pinaliwanag ko sa kanila na walang maglilinis ng sugat ni Kuya kasi nga nagwawala siya palagi. Tapos hindi siya lumalabas ng kwarto niya. Talagang itinuloy mo tong gusto mo? Kinakausap ka naman nila ng maayos, Kuya. Para naman sa kapakanan mo tong ginagawa eh. Ikaw rin naman ang makikinabang nito. Anong maayos? Pinagkakaisahan niyo ako eh. Sinasabi mo sa kanila na nagdodroga ako, kaya kukunin nila ako. Kahit na ang totoo, gusto mo lang talaga akong paalisin eh. Dahil nagiging pabigat ako, di ba? Di ba? Nako kuya, kahit na hindi ko sabihin sa kanilang lulong ka na sa droga. Sa pananalita mo pa lang, sa kilos at dyan sa itsura mo, halata na talaga na adik ka. Tarantado ka pala eh. May sakit ako eh, di ba? Nagkasakit ka na lang dahil dyan sa bisyo mo.
Hindi ako sasama sa mga yan. Subukan nyo talaga. Makikita nyo ang hinahanap nyo. Lumayas na nga kayo rito. Layas! Mga gago! Walang pinalampas na tao si kuya. Pinagsisigawan niya lahat. Panay din siya dura para lang lumayo sa kanya ang mga tao. Matapos nun, kinausap na ako kung ano ang gagawin nila. Dapat nung araw na yon titingnan lang muna siya. Pero dahil nagbanta na siya, napapatayin niya ang mga tao sa bahay kapag tulog na kami. Gumawa na ng hakbang ang mga tanod kasama ang social worker. Kinuha na agad nila si kuya. May banta na raw kasi ng panganib. Hindi na nila pwedeng patagalin ang proseso. Mga buwisit kayo! Tandaan nyo to. Kapag ako talaga nakalabas, yari kayong lahat sa akin! Mga buwisit kayo! Ano ba? Bitawan nyo nga ako! Huwag nyo akong dalhin kung saan! Dito ang bahay ko eh! Ha? Ano ba? Bitiwan nyo ako sabi eh! Ano ba? Masakit makarinig ng ganon. Nagwawala pa si kuya. Parang gusto niya talagang manakit. Pero dahil na rin may sakit siya at hindi niya mailakad ang mga paa niya, hindi siya makatakas. Kung ano-ano na lang ang pinagsasabi nun ni kuya. Kinokonsensya niya pa ako dahil sa desisyon ko na yon. Naging maugong ang chismis sa lugar namin. Kung ano-anong naririnig ko. Yung iba mali-mali pa ang kwento pero hindi ko na sila pinapatulan dahil wala rin namang maidudulot yon sa buhay namin. Ano na raw ganap kay Tito? Ano raw gagawin sa kanya doon sa rehab? Ang sabi sa akin, parang 2 weeks muna bago ako makakakuha ng balita. Parang hindi ko rin siya pwedeng makausap eh. Parang 2 weeks walang bisita, walang cellphone, as in walang contact. Para daw humupa yung withdrawal niya. Depende pa yan sa lakas ng tama sa kanya. Pero siguro kahit naman matapos ang 2 weeks, hindi pa rin naman ako kakausapin nun. Pero makakalabas pa siya, ganon? Mga taon pa yun siguro, no? Kapag talagang wala na siyang kaadikan. Tapos ganon lahat ng adik eh. Nire-rehab na. Kakatakot pa naman mga adik. Grabe trauma ko sa mga yan. Kaya feeling ko lahat ng nakikita kong lubugan pa nga. Mga masasamang tao talaga. Oo daw. Para kasing may detoxification pa raw na gagawin. Aalisin yung droga sa katawan niya. Yun ang sinabi sa akin nung nakausap nila ako. Marami pa nga silang pinaliwanag sa akin nun eh. Hindi ko lang maintindihan yung iba. Hindi ka kasi sumama sa akin nun. Ano yun? Tinanong ka kung ilang taon na siyang nagda-drugs? Kasi halata naman sa mukha niyang lulong na siya eh, di ba? Hindi na mapakali yung panga niya. Ang baho pa ng singaw ng katawan niya. Oo, tinanong yun. Tapos sinabi ko na mula nga high school siya. Pero patikim-tikim lang yun. Tapos nung tumanda na siya hanggang sa yun na nga na isinumbong ko siya. Kaya malalaraw talaga yung adiksyon. Bantay sarado siguro talaga siya, no? May therapy, counseling, tapos didisiplinahin talaga siya doon. Kaso paano kaya yung sugat niya? Baka hanggang doon may lumalabas pa rin na insekto, no? Yun ang hindi ko alam. Pero ang sabi sa akin, nito lang daw may mga langgam daw yung sugat ni kuya. Hindi ko alam kung lumalabas ba yung langgam dun sa mismong sugat niya. Hindi ko kasi alam dyan sa barang na pinagawa mo. Baka nga kapag nagbago siya, di ba? Sana nga magbago pa ang tito mo. Nasabi ko na to sa mga anak niya kaso walang pakialam sa kanya. Sabi nila matagal na raw patay yung tatay nila para sa kanila. Kaya ayun, naawa ka na naman sa kapatid mo. Aba syempre naman, kapatid ko pa rin naman yon. Kahit na, kung hindi naman kasi siya naging adik, hindi siya gaganunin ng mga anak niya. Ang babait kaya ng mga yon. Tingnan mo, ang peaceful ng bahay natin. Ang tahimik, walang biglang magagalit. Ang gaan, di ba? Kasi tama yung naging desisyon mo. Huwag ka magsisi, ma. Mas magsisi ka kapag napatay tayo ng adik. Palinisan natin ang kwarto ni Tito para doon na lang ilagay yung iba nating gamit. Daming foil doon sa ilalim ng kama niya. Huling-huli ang mga parapernalya. Di ba hinaluhog nga yung kwarto niya? Siguro naman magiging maayos na tong bahay natin, no? Kung ano man yung mangyayari kay Tito, siguro yun na yung desisyon niya para sa sarili niya. Gusto man niyang magbago o bumalik sa dati. Parang second chance na niya yan. Kaya ikaw ma, wag nang kung ano-anong iniisip mo. Hayaan mo namang mabuhay sa paraan niya yung kuya mo. Hindi yung sa kanya ka pa mas naaawa.
Mga 3 linggo siguro yon nung may nagsabi sa akin na pwede kong bisitahin si kuya. Pero hindi matagal na usapan. Huwag ko raw papatulan kung sakali man na may sisihan. Dahil madalas daw kapag may nasa rehab na kamag-anak at hindi kusang sumuko yung tao, madalas na sinisisi nila yung nagturo sa kanila para mapunta ron. Galit pa rin daw kasi si kuya, kaya malabo na maiintindihan niya kung ano yung sitwasyon. Nag-aalangan pa ako na dalawin siya, pero nagpunta pa rin ako. Ano? Masaya ka na ba na nakikita mo ako rito? Na pinahihirapan mo ako? Masaya na ba kayo ng pamilya mo na wala na ako sa bahay nyo, ha? Hindi ko alam kung kailan ka makakalabas dito o kung kailan ba gagaling yang sa paa mo. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo, sana maalala mo na ginawa ko to para sa'yo. Para magkaroon ka na ng maayos na buhay na hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Hindi ko kailangan yung pinagsasasabi mo dahil hindi naman ikaw ang nahihirapan dito eh. Ginawa mo akong nakakahiya sa mga tao. Hindi ako ang gumawa ng nakakahiya, kuya. Saglit lang ako rito. Basta ang gusto ko lang sabihin sa'yo, sana naman, di ba? Sana naman makita mo na may masayang buhay kaysa sa pag-aadik. Magsimula ka para sa sarili mo, hindi para sa ibang tao. Sana balang araw maintindihan mo tong ginawa ko. Para din to sa pamilya ko. Yun ang huling usapan namin ni kuya. Hanggang ngayon kasi, Lola Telang, nasa rehab pa rin siya. May balita naman ako sa kanya. Ang sabi nila, nagiging maayos na raw si kuya. Nag-aaral nga raw siya doon ng welding para kung sakali na makakalabas na siya, pwede na siyang magkaroon ng trabaho. Hindi ko alam kung magkikita pa ba kaming dalawa. Nung umalis kasi ng bansa si Wendy nitong nakaraang taon lang, ibinenta namin ang bahay. Tapos nun, kumuha kami ng ibang bahay malapit sa bagong pinapasukan na paaralan ng bunso ko. Malayo na yun doon sa bahay namin dati. Wala ring ibang nakakaalam dahil hindi na kami nagpabisita ng ibang kamag-anak. Alam na rin naman ni kuya na hindi na kami doon nakatira. Dahil yung isang naghahatid sa akin ng balita tungkol sa kanya, pinagsabihan ko na rin. Sa ngayon, nasa loob pa rin ng rehab si kuya. Pero ramdam ko na mas maayos naman na siya. Sana nga lang kung lalabas na siya, hindi na siya matukso ng mga taong makikilala niya na gumamit ng droga. Lalo na sa panahon ngayon, maluwag na ulit ang bentahan ng pinagbabawal na gamot. Sana lang may malaki siyang natutunan sa nangyari sa kanya. Dahil balita ko rin na parang nawawala na yung mga insekto sa paa niya. Pagaling na nga rin daw yung sugat niya. Baka totoo nga na nagbabago na siya. Hanggang dito na lang po ang pagbabahagi ko ng kwento ko, Lola Telang. Maraming salamat po. Tunay na mahirap magkaroon ng adik na kasama sa bahay. Dahil ang utak nila, mahirap hulaan. Hindi mo alam kung gagawa ba sila ng mali o masama. Araw-araw kang nabubuhay sa kaba. Takot na baka may mawala, baka may masaktan o baka isang desisyon lang ang maging mitya ng mas malaking gulo. Magkaroon ng tamang desisyon para sa mas nakakarami. Hindi batayan ang anumang problema sa paggamit ng droga. Dahil tunay na maraming buhay ang nasisira nito. Laging piliin ang kaligtasan ng nakararami kaysa sa awa sa iisa. Magkaroon ng malasakit pero hindi ang konsintihin ang mali. Tandaan na ang tunay na malasakit ay ang pagpiling gawin ang tama kaysa hayaan ng mali na patuloy na manira ng maraming buhay. Marami talaga ang problemang dulot ng droga. Hindi lang sa mismong gumagamit, kundi sa mga taong nakapaligid sa kanila. Kaya mga apo, wag na wag ninyong ilalagay ang sarili nyo sa ganitong sitwasyon. At sa mga gumagamit na, naway magkaroon kayo ng kalinawan para piliin ang mas matuwid na landas. Maaari pa rin kayong magbahagi ng inyong opinyon at kwento tungkol sa ibinahaging kwento ni Liberty. Naway nakapaghatid ito ng magandang aral. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig mga apo.